Salamat sa Diyos sa pagkakataon pong ito. Masaya po ako na makapagbahaging muli sa inyo ng ilang payo. Alam ko pong napakadali lang sabihin na gawin yung ganito, ganyan. Pero napakahirap kaya kapag tayo mismo yung nasa sitwasyon na dumaranas ng kalungkutan at balisa sa buhay. Na hindi mo alam kung ano ba talaga ang mangyayari sa'yo, kung mamamatay ka bang talaga or last mo na ba to sa mundo. Ganyan po kasi kung manakot ang anxiety. Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin mabuti kung paano balansehin sa ating mga isip. Tulad ng mga isiping, ilang beses ko na bang nararanasan ito? May nangyayari na ba sa akin na grabe o bumagsak ako, hinimatay ba ako, na nawalan ako ng malay, ganyan. Sinugod na ba ako sa ospital or may mas matindi pa bang nangyari sa akin sa mga nakalipas na panahon na araw. Ngayon, kung napagtanto mo na wala naman nangyayari talaga sa'yo, alam mo nang lahat yun ay pawang gawa lang ng anxiety sa isipan natin. At pwede nating i-assume na anxiety lang to. Mawala rin siya mamaya. Babalik din ako sa normal na pakiramdam. At kapag depression din, hirap explain yung pakiramdam ng sobrang takot sa hindi mo malaman ng mga bagay, matinding lungkot, na feeling mo nag-iisa ka na sa buhay, walang dumadamay sa atin, walang nakakaintindi. Para ka nasa isang kadiliman na wala kang makitang liwanag, wala kang makitang lalabasan, para kang nako-corner, para kang nasa gitna ng laot o dagat na wala kang makapitan dahil nalulunod ka na. Yan kadalasan yung pakiramdam ng may anxiety depression. Kaya swerte tayo kapag yung pamilya natin, sila yung unang nakakaunawa sa atin at naiintindihan nila kung ano yung totoong nararamdaman natin, na pinipilit nilang unawain tayo. Swerte yung may mga ganyang pamilya. Kasi malaking factor yung may kasama kang dumaramay sa'yo. Mas madali kang gagaling. Pero kung hindi, tayo rin naman mismo. Sa sarili natin, kaya natin tulungan. Malabanan yan. Basta nananalig lang tayo ng buong puso at kaisipan sa Panginoong Diyos. Basta kahit sobrang na tayong nababalisa sa hindi maintindihan na kalungkutan, pilitin po natin magawa na mas mangibabaw yung tiwala natin sa Diyos. Iba po talaga ang hiwaga ng Panginoon Diyos pag siya yung ilalagay natin sa isipan at sa puso natin, na siya bahala sa buhay natin, mga ganyan. Kasi kapag nagawa natin yan, maniwala po kayo mawawala yung takot natin. Kasi yung pinanggagalingan yan klase ng lungkot natin dahil sa takot sa mga bagay na iniisip natin palagi na hindi pa naman totoong mga nangyayari, dala lang ng advance na pag-iisip. Pero kung natitiwala po tayo ng buong puso sa Diyos, siya na ang bahala sa atin, walang imposible para tayo gumaling. Kasi yun yung nagpagaling sa akin . Tiwala ng buong puso at isipan sa Panginoon Diyos. Sabi ko, ikaw na bahala sa akin. Kung mamatay ako, kagustuhan mo yun. Ganun. Dapat alisin natin yung takot mamatay. Nawa ay nakatulong po itong mga konting kaalamang na ibahagi ko sa inyo. Salamat sa Diyos.